Pagkawala ng kalamnan sa pagtanda, marami ang natatakot dito at tama lang dahil talagang nababawasan ang mga kalamnan. Ang nakakagulat pero nagsisimula na pala ang pagtanda sa edad na 30. Kaya mula edad 30, alam natin na kada dekada mga 3 hanggang 5% ng kalamnan ang nawawala. Sa edad na 30 nagsisimula ito, 3 hanggang 5%. Kada dekada hanggang 50. Pagdating ng 50, mas bumibilis ito. Sa edad na ito, 1-2% kada taon ang nababawas sa kalamnan. At mula 60, maari pa itong tumaas sa 2 hanggang 3%. Mapapapansin mo, bawat taon ay may malaking pagbabago dahil epekto ito ng tubo sa tubo kasi laging tumataas ang porsyento. Oo, saan ba ito nanggagaling? Umaabot pa ito sa mga tao na mas mahirap ang sitwasyon at talagang malalim na sa prosesong ito na tinatawag na ng isang sakit. Ang sarcopenia. Kaya pwedeng maging seryosong problema ito, madaling maintindihan. Bakit? Dahil ang kakulangan sa kalamnan ay kakulangan sa lakas. Ibig sabihin, maaaring maging mahirap ang paglalakad. Mabigat ang mga binti, hindi sigurado ang lakad, hindi na makatayo kapag nadapa ka. Maraming matatanda ang natatakot madapa dahil baka hindi na sila makatayo dahil sa kakulangan ng lakas. Pero pati lahat ng ibang galaw ay nagiging mas mahirap kapag wala kang lakas. Kasi dapat mong tandaan, ang mga kalamnan lang ang tanging makina sa katawan na gumagawa ng galaw. Alam mo yan sa kotse mo. Kapag ang kotse mo, imbes na 100 horsepower, 50 horsepower na lang o 30 horsepower na lang, hindi ka na masaya. Hindi mo na kayang pabilisin ang sarili mo dahil nagiging delikado sa trapiko. Pati kaligtasan at seguridad sa paggalaw, pati mga bagay na kailangang igalaw ay nababawasan. At ang lahat ng ito ay nauuwi sa puntong, ang mga tao ay naupo na lang. Siyempre, dahil din sa mga sakit na nararamdaman, dahil sa kakulangan ng lakas, ibig sabihin nagkakaroon ng pagbabago sa mga kalamnan kaya dumarating ang mga sakit. Babalikan natin yan mamaya, di na sila makatayo at naglalakad na lang gamit ang tungkod. Para masuportahan ang sarili, kailangang humawak sila sa rehas pag-akyat ng hagdan at kalaunan kakailanganin ng walker. Dahil wala na talaga ang lakas at katatagan para makagalaw ng normal. Baka nag-alala ka ring mangyari rin sa'yo yon kasi hindi maganda pero kailangan mo pa ring harapin. Ngayon, darating tayo sa tanong, paano nga ba talaga ito nangyayari? At sa tingin ko, talagang logical yon. Kumbaga parang biological din kasi ang mga kalamnan ay pwedeng sanayin. Baka alam mo na, kapag nagbubuhat ng mabigat, lumalakas ang kalamnan pero may kabaligtaran din. Kapag di mo ginagamit ang kalamnan, nag-a-adjust ang katawan. Isa ito sa mga prinsipyo ng biolohiya. Use it or lose it, sabi ng mga Amerikano. Gamitin mo ito o mawawala sa'yo. May kinalaman yan sa pagiging eksperto nating mga tao sa pag-a-adjust sa mga nagbabagong kapaligiran na tinitirhan natin. Nagbabago ang mga kapaligirang tinitirhan natin. Mula lupa papuntang puno o baliktad, isipin mo kahit ano. Kailangan nating matutong mag-adjust. Kapag may ibang hinihingi sa katawan natin, dapat nakakaangkop ito para kayanin ang mga bagong hamong yon. Iyan ang prinsipyo ng pagsasanay. Kung titingnan mo ito, sa edad na 30, nagsisimula ang lahat. Ngayon, pag-isipan mo. Ang mga bata, naglalaro sila. Naglalaro ng football, nagsa-sports, nagkakatuwaan, umaakyat sa mga puno. Oo, tapos ang sports sa paaralan ay regular naman talaga. Gumagalaw sila. Tapos, darating ang panahon na magsisimula na ang pag-aaral sa kolehiyo, trabaho at lahat ng mga bagay na yon. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Ano man ang trabaho mo ngayon, malamang naranasan mo rin ito. Kaya ang oras para sa sports ay paliit ng paliit. Siyempre, may mga tao na buong buhay nilang ginagawa ang isang particular na sport. At maganda yon. At sigurado ako kung pag-aaralan yan, malalaman natin na mas kaunti ang muscle mass na nawawala sa mga taong yon. Kaya kailangan mong gawin ang unang hakbang na lumayo doon. Na itong 35 bawat dekada, pagkatapos ng 50 ay 12%, pagkatapos ng 60 ay 23%. Na dapat mong kalimutan ang mga numerong ito. Dahil sa palagay ko, higit sa lahat ay may kinalaman ito sa kung ano ang ginagawa mo o hindi mo ginagawa. Ang hindi paggawa ay madaling ipaliwanag. Umupo, sumakay ng escalator, gumamit ng elevator,
Fahrstuhl. Hindi tayo naglalakad papunta sa susunod na tindahang nasa kanto. Sumasakay tayo sa kotse at pumupunta roon. Hindi ko na kailangan sabihin, alam mo na sa sarili mo. At para sa akin, normal lang na mawalan ng muscle mass ang mga tao. Kung walang binubuhat o hindi ginagalaw ang katawan, bakit pa mananatili ang mga kalamnan? Parang napapasanay sila sa walang ginagawa at lalo pang nasasanay ang katawan na walang gawin. Ang problema lang, hindi talaga tayo likas na nakaangkop para riyan. At may isa pang salik na nakakaapekto. Iyan ang gusto kong ipakita ngayon. Tingnan mo. Tayo yan. Higit o mas kaunti, medyo mas maliit. Pero yan ang ating kalansay, ang ating buto-buto. At ang buto-buto na yan ay napapagalaw ng mga kalamnan. Kalamnan lang o kaya ng gravity. Pero ang lahat ng galaw sa katawan, nagagawa lang natin dahil sa lakas ng kalamnan. Pati ang paghinga, sa huli, kalamnan din yun. Ngayon, makikita mo, may dalawang kasukasuan tayo sa balakang. Meron tayong mga kasukasuan sa balikat. Meron tayong buong gulugod na kayang gumalaw sa lahat ng direksyon. Meron tayong ulo na kayang igalaw. Meron tayong tuhod at mga kasukasuan ng bukong-bukong. Kanon. Ngayon, sinasabi ko na ang mga kasukasuan na yan ay hindi basta-basta o tsambang inilagay dyan. Dalawang posibleng dahilan kung bakit ganyan ang pagkakabuo nila. Ayon sa ebolusyon, miyong taon na ang nakalipas, nag-adapt tayo sa paggalaw, kaya nabuo ang mga kasukasuan. Pangalawang posibilidad. Isang banal na nilalang ang lumikas sa atin at ginawa tayong perpekto. Para sa atin, hindi mahalaga kung tama ang ebolusyon o tama ang mga naniniwala. Wala talagang pinagkaiba. Sa parehong kaso, gumagana ang sistemang tao ng 100%. Iyan ang matibay kong working hypothesis at paulit-ulit ko na ring naranasan ito sa nakalipas na 40 taon mula nang magsimula akong magpakadalubhasa sa paggamot ng pananakit. Ang sistemang ito ay gumagana ng walang kapintasan. Halimbawa, ang kasukasuan ng balikat. Ito ay kasukasuan na maliit ang sakit, malaki ang ulo, at kayang gumalaw sa lahat ng direksyon. Pataas, pababa, pasulong, paatras, panloob at panlabas na pag-ikot, pati kasukasuan ng siko. Ibig sabihin, ang mga kasukasuan na ito ay dinisenyo para magawa ang mga galaw na isimprograma sa atin. Sa ebolusyon ang makadiyos na kapangyarihan ito. Kapag hindi natin ginamit ang mga galaw na nakalaan dyan, magkakaroon ito ng epekto dahil sa isang napakasimpleng dahilan. Ipapakita ko ito gamit ang halimbawa ng tuwid na braso at ng nakabaluktot na braso. Tingnan mo, ang kasukasuan ng siko ay nagbabaluktot at nagtutuwid. Pwede rin itong paikutin pero wag muna ngayon, mag-focus muna tayo sa pagbaluktot at pagtuwid ng galaw. May mga kalamnan tayo dito para sa pagbaluktot na humihila. Pagkatapos, umaangat ang ibabang bahagi ng braso. Sa pagbaluktot, humihila ang mga kalamnan para sa pagbaluktot habang ang mga kalamnan sa kabilang panig ay kailangang bumigay. At lahat ng mga kalamnan ay nababalutan at napapalibutan ng mga fascia ng mga hibla na ito ng mga maliliit na sapot ng gagamba na umaabot hanggang sa isang malaking balot sa paligid ng kalamnan. At ito ang mga estruktural na unit na ngayon ay umiikli. Sa gilid, humahaba sila at kapag iniunat, ang mga ito dito ay umiikli at ang mga iyon ay humahaba. At kung palagi nating ginagalaw ang braso ng ganito at ganon, hindi magkakaproblema ang braso pagdating sa pagkilos. Kung hindi natin laging igagalaw ang braso mula rito papunta doon, may mangyayari. Halimbawa, dito lang natin igagalaw ang braso sa kung anong dahilan. Dahil araw-araw mo itong ginagawa, di mo na kailangan ng pag-unat at di mo na rin kailangan ang buong pagbaluktot. Dito ka na lang gumagalaw. Ano ang mangyayari? Ang mga kalamnan na humihila sa braso, masasanay din. Hanggang dito na lang ako hihila. Hindi naman kailangan yon. Nawawala ang lakas na yon. At sa kabilang banda, hanggang dito lang aabot ang kakayahang bumigay. Dahil kapag hindi na yumuko, hindi na maabot ang buong haba dito. At ganoon din kabaliktaran. Kapag palagi akong ganito at hindi ko tuluyang iniunat, mawawala sa mga kalamnan dito ang kakayahang bumigay hanggang sa buong pag-unat. Natututo silang hindi na gamitin yon dahil hindi na rin ginagamit ang anggulo. At magagawa mo ito sa lahat ng mahigit 100 kasukasuan sa katawan sa parehong paraan.
At hindi mahalaga kung ito ay ball and socket joints, saddle joints o hinge joints. Laging may axis ng paggalaw at kabaligtarang axis. Dito nagmumula ang galaw at kakayahang kumilos gamit ang lahat ng anggulo. Dahil hindi natin ito ginagawa, nagkakaroon ng mga prosesong gaya ng ipinaliwanag ko. Hindi na lubos na bumibigay ang mga kalamnan. Hindi na rin lubos na bumibigay ang mga fascia. Sinasabi natin ng paikli, masyado na silang maiksi. Isang magandang halimbawa. Humiga ka ng padapa at subukan mong ipayuko ng iyong kasama o partner ang iyong paa papunta sa iyong puwitan. Ibaluktot ang tuhod hanggang lumapat ang sakong sa puwitan. At mapapansin mo, sa karamihan ng pagkakataon, nagsisimula ito kapag patayo na ang binte. Mga ganun ang posisyon. Kapag ang tuhod ay tuwid pataas, ibig sabihin, nasa 90 degrees doon na ito nagiging mahirap. Ang makausad pa dito sa balangkas, hindi ito posible. Pero ang madikit ang sakong sa puwitan ay normal lang at talagang hindi naman problema. Ginagawa ito ng tao habang nakaupo sa sakong, nakaupo sa sahig na ang puwitan ay nasa sakong at BP. Ngayon, sa sandaling ayaw na ng mga kalamnan na umabot sa isang tiyak na haba, umokontra sila. Kaya kung sanay na akong hindi iunat ng lampas dito at gusto ko pa rin gawin, sasabihin ng mga kalamnan, ayoko. Nakalimutan ko na ito, ayoko. Tumatanggi sila. May isang lakas na humihila pabalik habang gusto naman ng kalamnan na iunat ang braso tulad ng pag-abot sa baso mo. At diun nabubuo ang mga puwersa. At ang mga puwersang ito ang nagtutulak sa kasukasuan, ang ulo papasok sa socket. Kung ganito ang klase ng kasukasuan, higit pa sa normal na inaasahan. At laging may kartilago dyan. Oo, sa pagbuo ng kasukasuan, palagi kang may sitwasyon na mayroon kang socket, kunwari itong socket, at mayroon kang katapat ang ulo dun sa loob at may kapsula sa paligid, yon ang nagdudugtong sa lahat at palagi kang may kartilago. Maaring may mga meniscus din sa tuhod, halimbawa, oo. Merong kung anong nasa gitna para maprotektahan ang buto laban sa isa pa, para maging malambot ito. At makagalaw ng may cushioning. Makikita mo rito ang likidong synovial sa loob. Dito kinukuha ng kartilago ang nutrisyon. At kapag paulit-ulit mong ginagalaw ito, gamit ang mga kalamnan, doon nagaganap ang lahat ng ito. Pag nilipat ka ito rito, kailangan ko ring magbigay dito, kaya mas umiikli tulad ng sabi ko kanina. Kapag mas kaunti na lang ang galaw natin at mas kaunti na lang ang paggalaw natin hanggang sa iba't ibang anggulo, lalong lumalaki ang mga puwersa at ang mga bagay na naiipit dito kapag gumagalaw, lalong tumataas ang presyon. Madali mong maisip na kung may panlaban na puwersa dito dahil ayaw na magbigay ng kalamnan dito sa kabila. Para sa mga may alam sa pisika o matematika, pwede kayong gumawa ng parallelogram ng puwersa. Mapapansin mo na ililihis ang puwersa, lumalakas ang panlaban at nauuwi sa kasukasuan. Ibig sabihin, bumabagsak ang sistema. Sa totoo lang, hindi ito ang paksa natin ngayon. Gusto ko lang banggitin para maintindihan mo. Doon nagsisimula ang arthrosis. Iyan ang pangunahing mechanical na sanhi ng arthrosis. Ano ang ibig sabihin nito? Ayaw ng katawan na magkaroon siya ng arthrosis at dahil sa patuloy na paglaki ng mga puwersa, darating ang panahon na magpapadala ito ng babalang sakit. Baka maging interesante ito sa'yo lalo na kung di mo pa alam ang aming tsura tungkol sa sakit. Ang ganitong babalang sakit sa tantiya ko ay nasa 75 hanggang 77%. Batay ito sa aking karanasan. Ang mga sakit ay mga ganitong babalang sakit na nangyayari dahil sa pinaikling mga kalamnan, mahihinang mga kalamnan at mga kalamnan na hindi na sumasabay ng maayos sa paggalaw. Dito nagsisimula ang mga problema, nagkakaroon ng pananakit, nagkaka-arthrosis at nagsisimula ang negatibong siklo. Kaya, at kapag nadagdag pa ang sakit at kaunti na nga lang ang ating pagkilos, tapos lalo pa tayong hindi kikilos, hanggang doon na lang. Siguradong kilala mo ang mga matatandang tao na sa loob ng 10 taon, 15 taon, hindi na nila kayang itaas ang kanilang braso ng lampas dito sa gilid. Dahil hindi na kinaya ng katawan nila. Ibig sabihin, kulang na nga talaga tayo sa galaw sa araw-araw. Masyado tayong nakaupo,
kulang tayo sa paggalaw. Tapos nadadagdagan pa ng sakit, kaya lalo tayong hindi nakakagalaw. At kaya yung mga numerong isinulat ko kanina, hindi na nakakapagtaka na lumalabas ang mga ganung resulta. Isang maling akala ay ang paniniwalang normal lang yung mga numerong isinulat ko kanina. Para sa akin, wala itong pinagkaiba kundi isang larawan ng populasyon kung saan sa karaniwan ay lalong bumababa ang pagkilos o paggalaw ng mga tao. Alam mo naman, tingnan mo ang mga magulang o lolo't lola mo, lalo nang kumakaunti ang pagkilos nila. Lohika lang na nabawasan ang mga kalamnan dahil di na kailangan ng katawan ang mga ito. At ngayon, heto na ang isa pang pagkakamali na kasing lala o mas malala pa nga. Sinasabi nila kapag may edad ka na, mga 60 o 70 oo, kulang na ako sa kalamnan. Pero normal lang daw yon sa edad na yon at wala na raw silang magagawa pa. At malaking malaki itong pagkakamali dahil alam natin mula sa maraming pag-aaral na pwede kang mag-ersisyo hanggang sa huling bahagi ng buhay mo. Siyempre, malinaw na kapag bata ka pa, mga 18 o 20, mas mabilis yan. Mas mabilis kang makakapagpalaki ng kalamnan kaysa kung 60 o 70 ka na. Bakit? Dahil bumabagal ang metabolismo. Siyempre, habang tumatanda ka, bumabagal din ang katawan mo. Depende sa pamumuhay mo. Pero posible pa rin. Posible pa rin at magagawa mo rin yan. Kailangan mo lang subukan. At siyempre, pwede mong sabihin na oo, genes yan. Nagkaroon din ng ganoong kondisyon ang tatay ko, pati pagkawala ng kalamnan. Naalala ko pa na nangyari sa kanya at ngayon meron na rin ako. Malinaw na naman ako ito sa kanya, hindi. Habang tumatanda siya, lalo siyang hindi kumikilos, tulad mo rin. Kaya pareho ang naging resulta. Kalimutan mo ang genes. Kaya napapansin mo, hindi kita binibigyan ng palusot dahil gusto kong maintindihan mo na nakasalalay ito sa iyo. Ang sarcopenia, gaya ng sinabi natin sa simula, ay itinuturing na ngayong isang sakit. Hindi ako naniniwala na sakit ito. Pag-aangkop lang ito ng katawan sa unti-unting kakulangan ng galaw at lakas. Ngayon, narito ang malaking tanong. Paano natin ayusin ang problema? Pero alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mo talagang gumalaw. At habang mas madalas kang nakaupo, habang mas marami kang ginagawa, lalo na kung nagtatrabaho ka pa sa opisina o kung saan man, kailangan mo talagang gumalaw. Mahalaga ring gumalaw ka para mabawasan ng sakit, lalo na kung may nararamdaman ka na dahil sa hindi paggalaw. At ito rin ay isa na namang patibong na maraming tao, lalo na yung hindi pa alam ang paraan natin, ay hirap makaalis dito. Alam nila, kailangan kong gumalaw, gusto kong gumalaw, pero hindi ako makagalaw dahil masakit. At pagkatapos gumalaw sila at lalo pang sumasakit, kasi hindi nila alam na may mga galaw na nadudulot ng mas matinding sakit at may iba pang mga galaw na nakakatulong para mawala ang sakit at makagalaw ka ulit ng mas maayos. At doon kami naging eksperto sa halos 40 taon na. Sa mismo mga galaw na nakakatulong para mawala ang iyong sakit. At ngayon, gusto ko lang sabihin na kaya mong maglakad-lakad, kaya mong mag-jogging, kaya mong gumawa ng ilang push-up, kaya mong gawin ang iba't ibang uri ng sports. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo. Alam mo na yan at kung paano kumuha ng impormasyon. Ang mahalaga dito ngayon ay ituro sa'yo ang isang tiyak na paraan kung paano mo mapipigilan ng husto ang pagkaunti ng kalamnan at sabay na matulungan kang mabawasan ang mga nararamdaman mong sakit, tuluyang mawala ang mga ito at lalo pang mapabuti ang iyong pagkilos. Ito ang ersisyo ng Lipser Prac natin. Nasabi natin kanina na kapag hindi natin ganap na ginagawa ang mga galaw, lalo na yung mga galaw na bihira nating gawin, darating ang panahon na hindi na natin ito magagawa. Ibig sabihin, nababawasan ang ating pagkilos o flexibility. Ibig sabihin, ang hindi paggalaw ay laging may kinalaman sa pagbawas ng ating pagkilos o flexibility at ito rin ay may kinalaman sa pagbawas ng lakas. Subukan naman natin gawin ito sa kabaliktaran. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon o gusto mong maiwasan na lalo kang malugmok sa negatibong sitwasyon na ito, dapat mong dagdagan ang iyong pagkilos o flexibility. At kung mayroong bagay na hindi bumibigay, mga muscle fascia na hindi na bumibigay, gaya ng sinabi natin kanina, kailangan mo itong stretch o iunat. Iyan ang pinakamagandang ideyang maiisip mo. Ang mga bagay na hindi bumibigay, masyadong maiksi, o may pagtutul sa pag-unat, kailangan mong iunat para humaba ulit.
Sa totoo lang, napakasimple lang nito. Pero alam ko, para sa isang tao na hindi pa ito napag-aralan, na hindi rin ito natutunan sa paaralan o sa kolehiyo, mahirap itong maintindihan sa simula. Ipapaliwanag ko agad ang pinagmulan ng nabuo naming pamamaraan. Napansin ko sa kalaunan na ang katawan ay kailangan lang talaga ng 27 na uri ng paggalaw na siyang tumutulong para unti-unting mabawasan at tuluyang mawala ang lahat ng sakit na dulot ng pag-ikli ng mga ito. At kapag regular mong ginagawa ang mga galaw na ito, mananatiling wala na ang mga sakit. At dahil dito, hinati namin ang katawan sa 12 bahagi na maaaring magdulot ng sakit. Sa 12 bahagi na dapat may tiyak na lawak ng galaw. Sa 12 bahagi kung saan maaring mangyari ang mga estruktural na pinsala kapag masyadong malakas ang puwersa tulad ng arthrosis, pagkapunit ng meniscus, pinsala sa disk ng gulugod at iba pa. At lahat ng yan ay maaaring maiuunat sa pamamagitan ng isang napakasimpleng paraan. Depende kung saan sa katawan mo nararanasan ang mga problema mo. May mga stretching o paboritong ehersisyo na tumutulong para mapahaba muli ang mga bahagi na masyadong maikli. At kapag humaba iyon, mas liliksi ka ulit. At kapag ginunat mo ito at ginamit ng aktibo, tataas ulit ang lakas at dami ng kalamnan dahil naa-activate ulit ang lahat ng ito. Ipapaliwanag ko sa iyo para maintindihan mo paano ito gumagana. Meron tayo. Gusto kong gawin ito ng medyo eskematiko. Meron tayo 12 magkakaibang bahagi. Hindi ko na isa-isahin. Gagawin ko lang itong halimbawa. Halimbawa, narito ang ulo, leeg. Narito ang panga. Maging ang ating mga mata, diaphragm, kasukasuan ng balakang, likod at buong katawan ay kabilang sa 12 bahagi. At sa sandaling mag-inat ka sa isa sa mga bahaging ito, magsisimula na ito. Unang antas. Ito ay isang pasibong pag-inat. Ano ang pasibong pag-inat? Ang pasibong pag-inat ay kapag hindi mo kayang iunat ng buo ang braso mo. At ngayon, ipwesto mo ito ng ganito at itulak pa ito para mas maunat. Ito ay isang pasibong pag-inat dahil pasibo mismo ang braso, pero ang kabilang kamay o isang kasama, partner, ang nagtutulak dito para maunat. Kahit ang pasibong pag-inat ng kalamnan ay isa na ring pagsasanay ng kalamnan. Oo, hindi mo agad maiisip yon. Akala mo kailangan lang magbuhat ng pabigat, pwede rin naman. Kahit ang pag-inat ay muscle training na rin dahil naalala ng kalamnan na nagtatrabaho siya. Kaya pumapasok ang nutrisyon, lumalaki at lumalakas ang kalamnan at tuloy-tuloy ito. Iyan ang pinakaimportanteng hakbang para maibalik ang normal na galaw ng katawan. May ikalawang bahagi pa ang ehersisyo. At ang pangalawang bahagi ay ang pagpapalakas ng mga parte ng katawan na iniinat natin ngayon. Tama ang narinig mo. Akala ng iba, puro stretching lang ang lip shamrock tubungin, pero mas marami pa itong benepisyo. Ipaliwanag ko kung paano. Kaya kung nandito tayo ngayon at lumalakas ang resistance, ang gagawin mo ay subukang i-bend ang braso laban sa resistance. Halimbawa, kung hanggang dito mo lang siya kayang iunat, ang tawag dyan sa sandaling yon ay nasa dulo na ng abot ng pag-unat, kailangan mong subukang i-bend ang braso laban sa humahawak na lakas. Pero ang lakas na humahawak ay sapat para hindi ka makagalaw. Tinatawag itong isometric training, isang pampalakas na ehersisyo para sa mga kalamnan na ginagamit sa pagbaluktot ng walang galaw. At napakahalaga niyan. Tawagin na lang natin itong isometric training. Napakahalaga niyan. Bakit? Dahil sa mga bahagi o anggulo na iyon kung saan hindi na talaga tayo gumagalaw, bago pa man yun, halos wala ng lakas ang kalamnan. Mapapansin mo yan kapag tama ang pagsasanay mo. Doon sa bahagi kung saan laging ginagalaw ang braso, marami pang lakas. Pero kapag napunta na siya sa mga bahagi na bihira lang niyang marating, unti-unti nang nababawasan ang lakas. At kapag pinapalakas mo ang bahagi na yon, nagiging isang positibong karanasan ito para sa kalamnan mo.
Dahil sa mga anggulong iyon, alam ng katawan at kalamnan na kulang ang lakas, kailangan ko pa ng mas maraming lakas. Pagkatapos makakakuha ako ng kumpiyansa, makakakuha ako ng katatagan, makakakuha ako ng kakayahan kontrolin habang tumatakbo. Halimbawa, makakakuha ako ng lakas sa mga binti, at marami pang iba. Dahil ginagawa natin ngayon ang pagsalungat pagkatapos ng pag-unat, dinadala natin ang lakas mismo dun sa parte na wala o halos wala ng lakas. Kaya halos wala ng mas espesipikong pagsasanay sa lakas kaysa rito. Pero tuloy pa rin tayo. Sa susunod na yugto. Sa ikatlong yugto, na parang bahagi rin ng ikalawang yugto, uulitin natin ito pero mas mabilis. Kokontra tayo, magre-relax, dadagdagan pa ang pag-unat, kokontra ulit, magre-relax at dadagdagan pa. Ibig sabihin, nakakakuha tayo ng mas maraming pag-unat at lakas mula sa mga bagong anggulo na unti-unting nadaragdagan. At ito ang espesyal sa yugtong ito ng pagsasanay, sinisiguro natin ang galoy ng mga likido, ng dugo, ng lymph. Inakala ko rin na sa pagitan ng mga selula, kung saan kailangang dalhin ang mga sustansya, ay nakakaroon din ng galaw sa bahaging iyon. At pakitandaan mo, ang metabolismo sa ating katawan ay direktang nakadepende sa kung paano tayo gumagalaw. Kapag madalas mong ginagalaw ang katawan mo sa iba't ibang anggulo, nag-iiba talaga metabolismo mo. Ibig sabihin, napupunta ang sustansya sa selula at nailalabas ang basura sa katawan kumpara kung hindi ka masyadong gumagalaw. Kapag mas kaunti ang galaw mo, mas bumabagal ang metabolismo mo. Isipin mo na lang ang iyong mga binti. Kapag gumagalaw ang mga kalamnan ng binti, may mga balbula sa ugat na tumutulong. Pwede kong ipaliwanag saglit kung paano ito nangyayari. Kung meron kang ugat dito, may mga balbula na nakalagay dyan. Halimbawa, tuhod mo. Hanggang sa susunod, papunta sa direksyong ito. At kapag gumalaw ka ngayon, kapag iniigting mo ang mga kalamnan, naiipit ang mga ugat at nagkakaroon ng pressure. At sa sandaling iyon, kapag nagkakaroon ng pressure dito, mas mataas ito dito. Pagkatapos, magsasara ang mga balbula. Nagiging ganito sila. Pinapasara sila. Ganito ang ibig sabihin. Sa direksyong iyon, hindi ito makakaapekto. Pero ito. Ang pressure dito ang nagbubukas ng mga balbula. Kaya nakakatulong ito sa pagdaloy pabalik sa puso. Nangyayari ito sa malalaki at gitnang ugat. Umaabot ito hanggang sa mga maliliit na ugat. Dito sa kanluran, sa aking kaalaman, hindi ito kilala sa medical na larangan. Ngunit nagsaliksik ang mga Ruso at natuklasan nila ito sa sistema ng mga ugat. May maliliit na tabing na nag-uugnay na tissue at matagal na panahon. Matagal silang nag-eksperimento kung tira-tira lang ba ito mula noon. Hindi rin malinaw ang gamit ng mga tabing ng tissue. Bigla rin nilang napagtanto na doon din may nagaganap na muscle pump effect kapag gumagalaw. Ang mga kalamnan ang nagdudulot nito ng mga ugat ay nakokomprima para praktikal na mapadaloy ang dugo. Upang mapagalaw ito, sa anatomical na paraan, ibig sabihin sa mechanical na paraan. Ibig sabihin nito, halimbawa kung ikaw ay may pananakit ng balikat dahil hindi mo na halos ginagamit ang mga kalamnan mo sa bahaging ito, masyadong maikli, masyadong tense, masyadong hindi gumagalaw, hindi na flexible. Apektado rin ang metabolismo mo. Isipin mo ang balikat na may calcium deposits. Bakit nagkakaroon ng calcium doon? Bakit naiipon ng calcium doon? Dahil hindi na gumagana ang metabolismo, naiipon ng calcium doon. Simpleng paglalarawan lang ito ngayon, pero magandang larawan ito para maintindihan. Ibig sabihin nito sa ikatlong hakbang. Ang una ay ang pasibong pag-uunat. Sumunod, ang pangalawa, pagsalungat ng pagigting. Sobrang higpit para sa lakas. Ang ikatlong yugto dito, na yun na, ang mabilis na pag-igting, paulit-ulit. Para sa lakas, sa mas malaking pag-unat at para mapasigla rin ang daloy ng dugo, lymph at lahat ng likido sa katawan. Para lahat ng selula ay makakuha ng sustansya at maayos mailabas ang basura ng katawan. Pero kahit doon, hindi pa tapos.
At ito, may kinalaman talaga sa lakas. Malinaw yon. Dahil ang lakas na pagsasanay ay nagdudulot ng lakas. Pero mapapansin mo rin, iba ito sa karaniwang lakas na pagsasanay. Hindi ito tulad ng paggamit ng mga makina o pagbubuhat ng mga weights. Pwede mo rin namang gawin yon, walang duda. Oo, pero ito ay isang napaka-espesyal na lakas na pagsasanay. Dahil ito ay bawat kasukasuan, bawat bahagi ng katawan. Mayroon tayong 12 bahagi, 12 seksyon na nabanggit. Maari mong tiyakin na doon mismo. Dumarating ang pag-unat, naririnig mo tungkol sa paggalaw, dumarating ang lakas sa pamamagitan ng matindi at maksimal na pag-igting. Ang pagsasanay sa lakas habang nakaunat at mabilis ang pag-igting ay napapataas ng daloy ng dugo. At ngayon, numero 4. Numero 4. Ang punto rito. Na ikaw. Gamitin mo ang sarili mong lakas para lalo pang umunat. Isipin mo, hanggang dito mo lang maiunat ang braso mo. At pagkatapos, hindi na kaya. Kung magsisikap ka at susubukan mong iunat pa rin ang braso mo kahit mahirap. Pagkatapos, bahagya lang itong mauunat, mas kaunti kaysa kung gagamitin mo ang kabilang kamay bilang pantulong sa passive stretching pero gusto mo pa ring subukan. At doon, mayroong dalawa malalaking mahalagang epekto na talagang marami ang kinalaman sa lakas at ang isa sa mga epekto ay ito. Alam mo siguro, ang galaw ay naipapakita sa utak. Sa huli, ang galaw ay nabubuo o nagmumula, mas tamang sabihin, palaging sa utak. Kinakontrol ng mga ugat ang mga kalamnan para gumana, hindi sila gumagalaw mag-isa. Ang sentro ng kontrol, lahat iyan sa nervous system, iyan. Ang nagpapahintulot sa iyo na makagalaw. At sa sandaling ginagamit mo na yon, ang mga kalamnan na ito para yunat. Ang iba pa ginagamit para yunat. Sila doon nagkakaroon ng sumisiklab ang mga bagong koneksyong neuronal na muling nagdudulot na mas gumanda ang galaw mo. Ito ay isang ehersisyo sa utak. Oo, ang pagsasanay sa paggalaw ay laging pagsasanay sa utak. At itong pagsasanay na ginagawa natin, ito ay pagsasanay sa utak sa aking pagsusuri 10 beses. Napakahalaga, napakahalaga. At ano pa ang nangyayari? Saan meron siya dito ang kasukasuan ng siko at ang kasukasuan ng siko ay isang komplikadong isang kasukasuan na binubuo ng 3 kasukasuan. Hindi naman natin kailangang pumasok sa mga detalye, oo, pero mahalaga na tama ang geometrya ng paggalaw ng kasukasuan. Ang tuhod, halimbawa, ay gumugulong. Kasukasuan na dumudulas, bahagyang gumugulong. Bahagyang dumudulas ang ulo sa lalagyan, eksaktong itinakda kung paano dapat gumana. At kapag naensayo ulit ito, dahil maganda ang ugnayan ng mga kalamnan sa magkabilang gilid ng kasukasuan at sa utak, nagkakaroon ng kaukulang pag-reprogram. Mas magaling mong makokontrol ang iyong pagkikilos at katumpakan ng paggalaw tulad ng pagsuot ng sinulid sa karayom. Ang maliit na tornilyo ay mahusay mahawakan gamit ang distornilyador pati na rin ang mga pinong paggalaw at kontrol. Muling nagiging posible ang mga ito dahil ginagawa mo ang pagsasanay na ito. Upang ibuod itong 4. Mga pagsasanay na ginagawa natin ay nasa bawat ehersisyo at bawat ehersisyo ay tumatagal lang ng 2 minuto. Makikita mo kung anong nangyayari doon. Pero ang mahalaga ngayon at dito ay ang lakas. Lalo na ang lakas dahil ito ay isang napakahalagang salik. Dahil ang lakas dito ay sinasanay sa isang napaka-espesyal na paraan sa bahaging ito. At masasabi ko sa aking sariling opinyon, oo. Kahit hindi ka humawak ng pabigat, gumawa ng pull-up o mag-push up. Magkakaroon ka ng functional na lakas sa buong katawan kung palagi mong gagawin ang ehersisyo. Nasyang dahilan kung bakit kaya mong tumakbo. Na kaya mong gumalaw sa lahat ng direksyon, na kaya mong gawin halos lahat ng gustong gawin ng katawan mo. Araw-araw sa sport mo o trabaho. Oo, ngayon kararating lang ni Petra, asawa ko. Siya ang doktora kung hindi mo alam. Sabi niya kanina, Roland, nakinig ako pero nakalimutan mong banggitin ang mga myokine. Oo, tama, ang mga myokine. Ano ang mga myokine? Ang mga myokine ay nadiskubre lang mga 15 hanggang 20 taon nang nakalipas. Nang isang, sa tingin ko, Swedisang doktora. At ito ay mga hormon ng kalamnan. Ang ating mga kalamnan ay mga pabrika rin ng hormone.
Akala noon ay ilan lang, pero nalaman natin na 12-12 nang pala. Ngayon, alam na nating ilang daan, at may isang author pa ngang nagsusulat tungkol sa hinalang lampas pa sa 1,000. Bukod dito, maraming hormon ng kalamnan ang panlaban sa pamamaga. Alam mo na, ang tahimik na pamamaga sa katawan ay malaki ang kinalaman sa pagtanda at hindi magandang pakiramdam. Magkaroon ng mga sakit at iba pa. Kaya isa pang dahilan para panatilihing gumagalaw ang katawan. Pero tulad ng sinabi ko kanina, ito ay isang pundasyon nito na sistematikong ginagamit ang buong katawan mula ulo hanggang paa kahit saan mo gustuhin. Lalo na sa mga parte na kulang sa galaw o may pananakit kang gusto mong mawala para makagalaw ka. Pwede kang magtrabaho sa tiyak na bahagi at laging may benepisyo. Ginagawa ko rin ito. Ngayon, magdagdag pa ng mga ehersisyong pampalakas. Mas marami, mas mabuti. Kaya. Gumawa ng pull-up. O kaya. Gumawa ng push-up. Mag-push up. O kaya, squats. Gawin mo. O kaya, kumuha ng isang pabigat sa kamay mo at i-form ang iyong biceps. O kaya, yumuko ka pasulong at iangat ang pabigat. Maraming pwedeng gawin. Makikita mo yan sa gym ninyo. Pwede mo rin gawin yan sa bahay. May mga resistance band din. Marami talagang pagpipilian. At syempre, mas marami kang ginagawa, mas maganda. Pero, kung ikaw ay may problema rin na walang oras, hindi ka pa retirado, oo. At kahit mga retirado, minsan parang wala ring oras. Kaya kung limitado ang oras mo, kung ganon, mariin kong irerekomenda na magsimula ka sa aming Lipsia und Brach die Schmerzspezialisten dahil kung ano ang makukuha mo roon sa maikling panahon. Ang tindi na ipapasok mo sa katawan sa pagbuo ng lakas. Pagkontrol ng kalamnan. Diyan, meron kang magandang pundasyon at ang lahat ng iba pa ay luho na lang na nadadagdag pa. Depende na lang sa'yo kung gaano pa ang oras na kaya mong idagdag, kaya mo pang gawin. Kaya, ano ba talagang mairerekomenda ko sa'yo? Talagang buong buo ang loob kong magrekomenda ng isang napakagandang bagay sa'yo. Pakiusap, simulan mo sa aming Lipsia und Brach, die Schmerzspezialisten. Makikita mo sila ng libre sa YouTube at makikita mo rin sila sa aming app. Sa app kasi, may malaking komunidad doon, oras at ang app. Parang ganun, sabi ng tao tungkol sa app at mga miyembro. Mayroon silang malaking layunin, lahat, sama-sama, kasama ko, ako, kasama nila, sila, kasama ko. Habang tumatanda tayo, para mas kaunti ang sakit, para mas malawa ang galaw, para mas malakas at mas tiwala sa paggalaw. At halimbawa, ginagawa namin ito tuwing umaga sa loob ng 8 minuto at ang 8 minutong ito ay talagang mabisa. Lahat ng epekto na inilarawan namin ay paulit-ulit ginagawa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mayroon ding lingguhang paulit-ulit na programa, 365 araw sa isang taon. Bagong pagsasanay kasama ko, nagsasanay din ako doon dahil gusto ko ring makinabang dito na patuloy na lumalaki ang mga kalamnan at hindi sila nababawasan. Subukan mo kung ano ang gusto mo. Masaya ako na magkasama tayong magsasanay. Gawin mo ito dahil kailangan mo ito para hindi lumiit kundi mas lumaki pa ang mga kalamnan mo.